Sa gitna ng abalang lungsod ng Maynila, kung saan ang busina ng mga sasakyan ay parang musika ng kaguluhan, makikita ang isang mabilis na delivery girl, si Ella Rivera. 24 na taong gulang, maikli ang buhok na bahagyang kulot, simple ang damit, at may maliit na bag ng mga pagkain sa balikat. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit mas malinaw ang determinasyon, isang babae na hindi sumusuko kahit paulit-ulit ang hirap ng buhay. Sa kabilang banda, sa kalye ng may pinakamalalaking gusali at corporate offices, namumukod tangi si Lucas Valdez, sihi ng isang malawak na kumpanya. May edad na 38, laging naka-tailored suit, at may kumpiyansang halatang bihasa sa kapangyarihan at pera. Kilala siya sa lungsod hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa pagiging matindi ang disiplina, sa sarili at sa ibang tao. Hindi alam ni Ella na sa araw na iyon, ang kanilang mga mundo ay magtatagpo sa isang hindi inaasahang paraan. Habang mabilis niyang binabaybay ang kalsada para maihatid ang order sa isang mamahaling hotel, bigla siyang napasubo sa isang kanto. Hindi niya namalayan na nasa tapat ng lugar na iyon si Lucas, na nagmaneho ng kanyang luxury sedan. Sa loob ng ilang segundo, bumangga ang kotse kay Ella. Natumba si Ella sa kalsada, ang mga order na pagkain ay nagkalat sa paligid, at ang kotse ni Lucas ay huminto ng may malakas na tunog ng metal na nagkiskisan. Tumakbo agad si Lucas palabas, ang mukha ay puno ng gulat at pagkabahala. "Ano na nangyari sa'yo?" sigaw niya, halos hindi makapaniwala. Lumuhod si Ella, ramdam ang kirot sa tuhod at braso. "Sorry po, hindi ko po sinasadya," sagot niya, nanginginig, habang pinipilit ayusin ang mga kalat na pagkain. Nanlaki ang mata ni Lucas. "Hindi lang simpleng aksidente ito," sabi niya, mahigpit ang boses. "Nagastos ko ng malaki para dito, at nandyan ka sa harap ng kotse ko." Ngunit bago pa man tuluyang maibuhos ang galit niya, may kung anong kumurot sa dibdib niya. Ang simpleng delivery girl na ito, na wala sa mundo ng kanyang yaman, tila may tapang na kahit nasasaktan. Sa sandaling iyon, may kung anong hindi sinasadyang nag-umpisang magbago sa puso ni Lucas. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nais niyang ayusin ang sitwasyon, hindi sa galit, kundi sa paraan na hindi niya karaniwang ginagawa. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit kay Ella. "Sige, ilagay mo muna ang mga pagkain sa tabi," sabi niya, at tumulong siyang pulutin ang ilan. Habang ginagawa nila ito, may katahimikan na para bang hinihintay ang isang hindi pa alam na kapalaran. Kung bago ka pa lamang sa channel na ito, at gusto mo ng kwentong puno ng damdamin, paghihirap, at hindi inaasahang pagbabago ng buhay, pindutin ang like, i-share sa mga kaibigan. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na tumpak at nakakaantig ng puso. Ngayon, balik tayo sa kwento. Matapos ang aksidente, inalok ni Lucas si Ella ng tulong. "Sumama ka sa kotse ko. May ospital malapit, baka masaktan ka," sabi niya, halatang may pangamba. Tumanggi si Ella sa una. "Hindi po, kaya ko na po, sir. Ayoko po kayong istorbohin." Ngunit pilit ni Lucas, hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi para sa kabutihan ni Ella. Napilitan siyang sumama sa kanya. Sa ospital, habang inaayos ang ilang gasgas sa tuhod at braso ni Ella, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng tahimik. "Bakit ka nagtatrabaho ng ganito kalayo at mabilis?" tanong ni Lucas, hindi dahil sa negosyo, kundi sa pagkakakilala kay Ella. Ngumiti si Ella, kahit may kirot. "Kailangan ko po para mabuhay. Para sa pamilya ko sa probinsya." Napangiti si Lucas, pero hindi iyon simpleng ngiti, may halong awa, pagkabahala, at isang hindi inaasahang pagkaakit. Sa sandaling iyon, unti-unti siyang nakakita ng mundo na hindi niya nakasanayan, isang mundo ng hirap, determinasyon, at simpleng katotohanan na walang pera ang makakapalit. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang pagkakataon na gustong bayaran ni Lucas ang ipagkakasala sa aksidente. Ngunit hindi niya inasahan ang magiging tugon ni Ella. "Sir, hindi ko po kailangan bayad," sabi ni Ella, halatang tinitingnan ang bigat ng pera sa mata ni Lucas. Ngunit may kung anong hindi mapigilan si Lucas. "Hindi lang ito pera," mariing sabi niya. "Ang pagkakabangga ko sa'yo, hindi ko alam, pero parang may dapat akong itama." At dito nagsimula ang kakaibang plano ni Lucas, isang lihim na paraan upang muling makalapit kay Ella, isang paraan na magpapabago sa kanyang buhay, ang pag-aalok ng kasal, hindi bilang laro, kundi bilang isang pangakong bibigyang daan ang proteksyon, dignidad, at pag-ibig na unti-unti niyang nadarama. Ngunit hindi iyon magiging madali.
Si Ella, sanay sa hirap at determinasyon, ay hindi basta-basta magpapadala. May galit, may takot, may pangarap na hindi pa niya kayang isakripisyo. At si Lucas naman, kailangang ipakita na ang yaman at kapangyarihan niya ay hindi pamalit sa tunay na halaga ng tiwala at respeto. Sa bawat eksena na susunod, matutunghayan natin ang aksidente, ang mga lihim, ang mga pagkukulang, at ang mga sandaling maghubog sa kanilang relasyon. Magiging emosyonal ang bawat salita, bawat titig, bawat haplos. Ang delivery girl na minsang nabangga, unti-unti ay magiging prinsesa sa buhay ng si, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tunay na pag-unawa at pagbabagong dala ng puso. Matapos ang ilang araw ng pag-aalaga ni Lucas kay Ella, parehong nasaksihan nila ang isa't isa sa mas personal at tahimik na paraan. Hindi ito ang karaniwang mundo ni Lucas, walang boardroom, walang mamahaling kotseng nagmamarka sa kapangyarihan, kundi simpleng mga tanong, ngiti, at takot na hindi kayang itago. Isang hapon, habang naglalakad sila sa tahimik na parke, matapos ang maliit na check-up sa ospital, tumigil si Lucas sa tabi ng isang maliit na fountain. Pinagmasdan niya si Ella habang nakaupo sa bench, pinipisil ang bag na may ilang order na hindi na niya naihatid. Ella, mahina niyang panimula, may isang bagay akong kailangan mong maintindihan. Tumingin si Ella sa kanya, halatang nag-aalangan. Ano po iyon, sir? Hindi lang ito tungkol sa aksidente, sagot ni Lucas, tumitig sa malayo. Alam ko, hindi mo kailangan ng pera ko, pero nais kong itama ang pagkakamaling nagawa ko. At para magawa iyon, kailangan kong gumawa ng isang hakbang na maaaring nakakatakot sa'yo. Napatingin si Ella, puso niya ay naghalo-halo ang kaba at pagkamausisa. Anong ibig ninyong sabihin po? Umiti si Lucas, at sa kanyang mga mata, may halong seryoso at pag-aalala. Gusto kong pakasalan ka, sabi niya ng mabigat, parang bawat salita ay naglalaman ng pangako at panganib. Parang bumigat ang buong mundo ni Ella. Pipakasalan po ako. Halos hindi siya makapaniwala. Hindi ito biro, dagdag ni Lucas. Hindi para sa yaman ko, hindi para sa pangalan ko. Para lang sa'yo. Para sa dignidad mo, para sa proteksyon mo, at siguro, para sa pagkakataong magbago ang buhay natin pareho. Tumayo si Ella, nanginginig ang mga kamay. Ngunit paano po iyon magiging tama? Hindi po ako sanay sa ganitong mundo, at hindi ko po alam kung paano ko kayang sumunod sa ganito. Alam ko, sagot ni Lucas, dahan-dahang lumapit. Hindi ko hihilingin sa'yo na magmadali. Ngunit gusto kong malaman mo, bawat araw na nagkakausap tayo, bawat sandaling nakikita kita na nagkakahirap, napagtanto ko na handa akong baguhin ang lahat para sa'yo. At kung papayag ka, hindi lang ito bayad sa aksidente. Ito ang simula ng buhay na marahil ay hindi mo inaasahan. Tumingin si Ella sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng pangako, ngunit ramdam din niya ang takot at galit. Sir, hindi po ba ito mabilis? Ang lahat ay nagiging parang laro. Napabuntong hininga si Lucas. Hindi ito laro. Hindi ko gusto na maramdaman mo iyon. Kaya lihim natin ito muna hanggang sa handa ka. Sa sandaling iyon, may pagkabigla sa kanyang dibdib. Ang mundo niya, ang simpleng buhay na paulit-ulit na pinaglaban, ay biglang nagkaroon ng bagong kulay. Ngunit may takot, kung papayag siya, paano niya haharapin ang mga tanong, galit, at posibilidad ng pagkakahiwalay sa pamilya at kaibigan. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, may dumating na kausap si Lucas, isang abogado, tahimik at propesyonal. Handa na po ang lahat, sabi ng lalaki. Kung papayag ang delivery girl, pwede na ang kasal sa loob ng linggo. Lihim po ang proseso, walang opisyal na abiso. Tumigil si Ella sa kanyang hakbang. Halos hindi siya makapagsalita. Ang isang simpleng aksidente sa kalsada ay ngayon nauwi sa lihim na kasal, isang hakbang na maaaring magbago ng lahat. Lumapit si Lucas, dahan-dahan, at hawak ang kanyang kamay. Ella, hindi ko hihilingin ang sagot mo ngayon. Ngunit sana, sa bawat araw, makilala mo ang hangarin ko, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi ang tunay na pag-aalaga at respeto. Tumango si Ella, luhay bumabalong sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang bagong yugto na ito, ngunit isang bagay ang malinaw, wala na siyang takas. Ang aksidenteng iyon, ang kotse, at ang lihim na pangakong kasal ay tuluyan ng magtatak sa kanilang buhay. At sa sandaling iyon, nagkaroon ng katahimikan, isang sandali bago ang pag-ikot ng mundo, bago ang paghihintay ng desisyon,
bago magsimula ang lihim na kwento ng delivery girl at ng si. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Ella sa kanyang routine, nag-aayos ng mga order, naglilinis ng maliit na pwesto sa tabi ng kalsada, nagbibilang ng kaunting kita para sa kanyang pamilya. Ngunit ngayong araw, may kakaibang bigat sa kanyang dibdib, parang may nakabinbing desisyon na kailangang harapin. Dumating si Lucas sa hindi inaasahang oras, nakakasual na damit pero halatang elegante pa rin. Tumayo siya sa tapat ng pwesto ni Ella, tahimik, pinagmamasdan siya. Ella, simula niya, malumanay ngunit determinado, handa ka na ba sa hakbang na pinag-uusapan natin? Napangiti si Ella, pilit pinipigil ang kaba. Hindi po ako sigurado, sir, pero parang wala na po akong ibang pagpipilian. Hindi ito pagpipilian, sagot ni Lucas, lumapit ng kaunti, ito ang simula ng bagong buhay na sabay nating tatahakin. Lihim, ngunit may hangarin, ang proteksyon mo, ang dignidad mo, at ang pagkakataong maramdaman mong may taong handang ipaglaban ka. Huminga si Ella ng malalim. Ang simpleng delivery girl na sanay sa hirap ay ngayon ay haharap sa hindi inaasahang mundo ng karangyaan, ng lihim, at ng pagbabago. Tumango siya. Sige po kung iyon po ang kailangan. Hindi nag-aksaya ng oras si Lucas. Dinala niya si Ella sa isang maliit, ngunit eleganteng hotel sa lungsod, kung saan nakaayos ang mga papeles para sa lihim na kasal. Ang abogado, tahimik at propesyonal, ay naghanda ng lahat, walang ibang makakaalam. Habang pinipirmahan ang mga dokumento, ramdam ni Ella ang kakaibang kaba, hindi lamang dahil sa legalidad, kundi sa bigat ng pangako. Ang bawat pirma ay simbolo ng bagong yugto, at sa bawat titig niya kay Lucas, nakikita niya ang seryosong dedikasyon sa mga mata nito. Pagkatapos ng seremonya, habang tahimik silang lumabas ng hotel, nanatiling tahimik ang bawat isa. Parang may sinimulang kwento na hindi pa naunawaan, isang kwento na maghubog sa kanilang relasyon sa hinaharap. Lucas, mahina niyang panimula. Ano na po ngayon? Ngumiti si Lucas, tumingin sa kanya na may halong pangako at kabaitan. Ngayon, Ella, magsisimula tayong harapin ang mundo ng magkasama, kahit sa lihim. At unti-unti, makikilala mo ang buhay na dati hindi mo alam. Sa mga susunod na araw, unti-unti nilang binuo ang balansing mundo, si Ella, natutong mag-adjust sa bagong kapaligiran, nakakaranas ng luho na dati hindi niya alam, ngunit pinipili pa rin ang kababaang loob at pagiging simpleng babae. Si Lucas, natutong bumaba sa lupa, maramdaman ang hirap ng ordinaryong buhay, at unti-unting matutong magmahal ng hindi pinipilit ang yaman bilang pamalit. Ngunit hindi magiging madali. May mga tao sa paligid nila na magsisimulang magtanong, mga kaibigan, kapamilya, at maging ang mga kasamahan sa trabaho ni Lucas. Ang lihim na kasal ay unti-unting babangon bilang hamon, subukan ang katapatan, at sukatin ang tibay ng damdamin ni Ella. At sa bawat araw na lumilipas, natututo silang parehong magtiwala, magsakripisyo, at intindihin ang isa't isa. Ang delivery girl at ang sihi, dalawang mundo, dalawang katauhan, dalawang puso, ay nag-uumpisa ng isang kwento na puno ng pagsubok, emosyon, at pagbabago. Ilang linggo ang lumipas, at unti-unti nang nasanay si Ella sa bagong mundo niya. Ang simpleng delivery girl na laging nagmamadali sa kalsada ay ngayon nakaka-experience ng mga bagay na dati hindi niya akalain, fine dining, eleganteng damit, kahit simpleng coffee meeting sa corporate office ni Lucas. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipilit niyang manatili sa sarili niyang prinsipyo, maging totoo sa sarili, hindi mawalan ng kababaang loob, at hindi magpadala sa mabilis na karangyaan. Si Lucas naman, sa bawat araw, natututo rin. Natutunan niyang hindi lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera at impluwensya. Nakita niya kung paano si Ella ay matatag kahit sa maliit na galaw, sa simpleng pagtawa, at sa pagtitiis sa mga stress ng kanyang bagong buhay. Napagtanto niya na ang tunay na pagmamahal ay hindi sa pagbibigay ng luho, kundi sa pag-unawa, sa suporta, at sa pagpapakita ng respeto sa bawat desisyon ng minamahal. Ngunit hindi pa natatapos ang kanilang hamon. Isang hapon, dumating ang isang lalaking kilala ni Lucas, si Dante, matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo. Napansin niya agad ang pagbabago kay Lucas. Lucas, simula ni Dante habang nagtitimpla ng kape sa opisina. May bago ka ba? Alam ko lang pero mukha kang mas masaya. At hindi ko nakikita yan sa dati. Napangiti si Lucas, ngunit hindi nagbigay ng buong paliwanag. May mga bagay na hindi mo pa alam, Dante.
Pero alam mo minsan, may mga pagkakaiba sa buhay na kailangang yakapin. Hindi nagtagal, may kumalat na tsismis sa paligid ng opisina tungkol kay Lucas at isang delivery girl. Hindi direkta, ngunit sapat para magdulot ng tensyon. Si Ella, nasanay sa katahimikan ng kanyang dating mundo, ngayon ay humarap sa kakaibang sitwasyon, ang galit, inggit, at tanong ng ibang tao na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi mula sa isang charity event na pinangunahan ni Lucas, tumigil si Ella sa gilid ng sidewalk, halatang nag-aalala. Lucas, paano kung malaman nila ang tungkol sa atin? Paano kung masaktan ako dahil dito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Hinawakan siya ni Lucas, mahigpit ngunit mahinahon. Ella, hindi mo kailangan matakot. Hindi natin pwedeng kontrolin ang lahat, pero pwede nating kontrolin kung paano natin haharapin ang bawat araw. At kung mananatili kang tapat sa sarili mo, at ako sa'yo walang makakagulo sa atin ng husto. Tumango si Ella, bahagyang humupa ang kaba. Ngunit sa puso niya, alam niyang susubok ang mundo sa bagong buhay na ito, isang buhay kung saan ang delivery girl ay naging prinsesa sa mundo ng hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil sa pagmamahal, tiwala at lihim na pangako. Habang naglalakad sila, nakatingin sa maliwanag na ilaw ng lungsod, ramdam nila ang simula ng isang yugto, isang lihim na kasal, mga lihim na mata, at isang paglalakbay na puno ng emosyon, pagsubok, at pagbabago. Ilang linggo matapos ang lihim na kasal, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan. Isang kaibigan ni Lucas sa opisina ang nakakita kay Ella sa corporate event, hindi lamang bilang bisita, kundi nakasuot ng eleganteng gown at kumikislap sa harap ng mga bisita. Ang balita ay mabilis na kumalat sa social circle ni Lucas at unti-unti napunta rin sa kanyang pamilya. Isang gabi, dumating sa bahay ni Lucas ang kanyang kapatid na si Marvin. Halatang galit at nag-aalangan ang tingin. Lucas, narinig ko na may babae ka na delivery girl, sigaw niya, bahagyang nanginginig ang boses sa emosyon. Napalingon si Lucas, dahan-dahan. Ella, tanong niya, pinipilit panatilihin ang katahimikan ng sitwasyon. Tumayo si Ella sa tabi niya, tuwid at matapang, kahit halata sa mata ang kaba. Opo, mahinang sagot niya. Ako ang babae na naging bahagi ng buhay ni Lucas. Napalingon si Marvin, nagulat at napangiti ng maihalong pang-uyam at galit. Delivery girl. At lihim kayong kasal. Lucas, hindi mo ba naiisip kung paano iyon titingnan ng pamilya natin? Napabuntong hininga si Lucas. Alam ko, Marvin. At hindi namin ito ginawa para saktan ang pamilya. Ginawa namin ito para sa proteksyon at para sa pagkakataon ni Ella na maranasan ang seguridad at respeto. Tumigil si Ella, huminga ng malalim. Hindi ako nandito para saktan ang sinuman. Ngunit sa buhay ko, ginawa ko ang hakbang na ito para sa sarili ko. At kung minsan, kailangan nating pumili ng tamang desisyon kahit mahirap itong ipaliwanag. Napahinto si Marvin, ramdam ang bigat ng salita ni Ella. Ngunit sa likod ng galit, may halong pag-aalinlangan. Hindi niya inaasahan ang tapang at dignidad ng babae na dati niyang iniisip na mahina lamang. Lumipas ang ilang araw, dumating ang susunod na hamon, isang matandang kaibigan ng pamilya ni Lucas, si Aling Rosa, na nakakita kay Ella sa hotel matapos ang lihim na kasal. Hindi ito basta tsismis, kundi maihalong galit at inggit. Lucas, anong ginagawa mo sa babaeng iyon? Sigaw niya sa telepono, halatang hindi maunawaan ang sitwasyon. Aling Rosa, hindi po ninyo naiintindihan ito ay isang lihim na hakbang, isang pangako, sagot ni Lucas, nangingiming ipaliwanag. Hindi ito tungkol sa pera o kapangyarihan, kundi sa isang tao na handang ipaglaban ang sarili at may tapang makasama sa akin. Sa kabila ng lahat, naramdaman ni Ella ang pangangalaga ni Lucas. Hindi siya iniwan, hindi siya pinilit, at kahit sa ilalim ng galit at pang-usisa ng iba, naramdaman niya na may taong handang sumuporta at magpahalaga sa kanya. At sa bawat hamon na dumarating, mga tanong ng pamilya, galit ng kaibigan, at tsismis ng social circle, natutunan nila Lucas at Ella na ang lihim na kasal ay hindi lamang simbolo ng yaman o karangyaan, kundi simbolo ng tiwala, tapang, at pagmamahal na hindi nasusukat ng opinyon ng ibang tao. Ilang linggo ang lumipas, at ang lihim na kasal nina Lucas at Ella ay unti-unting naging sentro ng intriga sa opisina. Ang delivery girl na dati simpleng babae sa kalsada ay ngayon ay pinagmamasdan ng lahat, ang bawat kilos, ngiti, at pagtayo ay sinusuri,
iniisip ng ilan na nagbabago siya dahil sa yaman at kapangyarihan ng asawa niya. Isang araw, habang nasa conference room si Lucas, kasama ang kanyang board of directors, dumating si Ella. Hindi siya inaasahan ng iba at napansin ang tensyon sa silid. Ang mga mata ng ilang executive ay nakatuon sa kanya, may halong pagkamangha, inggit at pang-usisa. Lucas, maaari po ba akong manatili dito habang nagpupulong kayo? Mahina ngunit matapang na tanong ni Ella. Napatingin si Lucas sa kanya at ngumiti ng may halong proteksyon. Ella, huwag kang mag-alala. Nandito ka lang sa tabi ko. Ngunit sa kabila ng mga pangungusap na iyon, naramdaman ni Ella ang malamig na titig ng ilang kasamahan. Isang matanda sa board, si Amy Arnel, lumapit sa kanya ng mag-isa pagkatapos ng pulong. Ella, hindi ko maintindihan paano mo nagawa ang maging bahagi ng mundo ni Lucas ng ganito lang. Tumayo si Ella, tuwid ang likod at huminga ng malalim bago sumagot. Hindi po ito tungkol sa pera o posisyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa, respeto, at pagkakataon na maranasan ang buhay ng may dignidad. Kung minsan, kailangan nating piliin ang tama kahit mahirap ipaliwanag sa iba. Napahinto si Amy Arnel, ramdam ang tapang at tapat na damdamin ng babae. Ngunit hindi naglaon, kumalat ang tsismis sa buong opisina, at ang dating simple at tahimik na delivery girl ay naging paksa ng usapan, halata sa bawat sulok ng building. Si Lucas, ramdam ang tensyon, ay lumapit kay Ella at hinawakan ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Kahit ano ang sabihin ng iba, nandito ako. Lihim man o hindi, importante ay alam natin ang katotohanan sa puso natin. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ella na ang pagiging prinsesa sa mundo ni Lucas ay hindi lamang sa luho, kundi sa pangako ng proteksyon, pagmamahal at pag-unawa. Ngunit alam niyang darating pa ang mas mahihirap na pagsubok, ang pagtanggap ng pamilya, opinyon ng kaibigan, at sariling pagtanggap sa bagong buhay na minana ng kapalaran. Habang lumalapit ang gabi, magkasama silang naglakad palabas ng opisina, tahimik ang bawat hakbang. Ngunit ramdam nilang pareho, ang lihim na kasal ay nagsimula lamang ng unang yugto ng emosyonal na pakikipagsapalaran na hihubog sa kanilang relasyon, sa buhay ni Ella bilang prinsesa, at sa mundo ni Lucas na unti-unting natutong magpahalaga, hindi lamang sa yaman, kundi sa puso ng isang babae. Ilang araw matapos ang tensyon sa opisina, dumating ang sandali na hinarap nina Ella at Lucas ang pinakamalaking hamon, ang pamilya ni Lucas. Ang kanyang ina, si Doña Carmen, ay kilala sa pagiging tradisyonal, may mataas na pamantayan at napakaprotektado sa pamilya. Habang nakaupo sa malaking sala ng mansyon, pinagmamasdan ni Ella ang bawat galaw, bawat titig, at bawat galaw ng kamay ni Doña Carmen. Ella, panimula ng ina ni Lucas, matalim at halatang may pag-aalinlangan, ano ang ginawa mo sa anak ko? Paano ka naging bahagi ng buhay niya ng ganito lang? Huminga ng malalim si Ella, hindi natitinag kahit bahagyang nanginginig ang dibdib. Doña Carmen, hindi ko po sinasadya na maging bahagi ng ganitong mundo. Ngunit ang ginawa namin ni Lucas ay hindi para saktan ang sinuman. Ito ay isang pangako, isang hakbang para protektahan ang isa't isa, at maramdaman na may taong handang ipaglaban ang isa. Napahinto si Doña Carmen, halatang nagulat sa tapang ng babae. Ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalinlangan. Delivery girl ka at lihim kayong kasal. Lucas, ito ba ang tamang desisyon? Tumayo si Lucas, matatag at seryoso. Inang, naiintindihan ko ang pag-aalala mo. Ngunit natutunan ko na hindi lahat ng bagay ay nasusukat sa tradisyon o opinyon ng iba. Si Ella ay matapang, may dignidad, at higit sa lahat, tapat. At handa akong ipaglaban siya, at ang relasyon namin, sa lahat ng hamon. Tahimik ang sala. Si Ella, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, ngunit alam niya na ito ang pagkakataon na ipakita ang tapang, dignidad, at katatagan na minsang natutunan sa kanyang simpleng buhay bilang delivery girl. Tumayo siya ng tuwid at huminga ng malalim bago tumugon. Doña Carmen, hindi ko po ginusto ang yaman o posisyon ni Lucas. Ang ginawa namin ay isang lihim na hakbang, hindi para sa luho, kundi para sa proteksyon at respeto sa isa't isa. At kung minsan, ang pagmamahal ay nangangailangan ng tapang, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa taong mahal natin. Napatingin si Doña Carmen, ay halong pagkabigla, galit at unti-unting pag-unawa. Hindi ito sapat para agad na tanggapin si Ella,
Ngunit para sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang katotohanan sa puso ng babae. Ngunit hindi pa natatapos ang laban. Ilang linggo ang lumipas, at may dumating na balita. Ang pamilya ng ilang empleyado at social circle ni Lucas ay nag-uusap tungkol sa kasal, may halong inggit at panghusga. Si Ella, na minsang natutong magtiis sa simpleng buhay, ay ngayon ay kailangang harapin ang mga mata na may pag-uusisa at galit. Sa bawat pagtitig, bawat tanong, at bawat bulong sa likod, natutunan ni Ella na ang pagiging prinsesa sa mundo ni Lucas ay hindi lamang sa karangyaan, kundi sa tapang na ipaglaban ang sarili, dignidad, at pagmamahal sa gitna ng inggit, galit, at tsismis. Sa bawat gabi na nagtatapos, magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, tahimik ngunit ramdam ang pagkakaugnay. Ang lihim na kasal ay nagsimula lamang ng unang yugto ng pagsubok, isang yugto ng pagmamahal, dignidad, at unti-unting pagtanggap sa bagong buhay. Ilang linggo ang lumipas, at ang mga bulong-bulungan sa social circle ni Lucas ay lalong lumakas. Ang dating tahimik na delivery girl ay ngayon ay paksa ng pag-uusisa, inggit, at kontrobersya. Ang bawat event na dinaluhan ni Ella, mula sa charity galas hanggang corporate meetings, ay sinusubaybayan ng mga mata ng mga empleyado, kaibigan, at maging distant relatives ni Lucas. Isang gabi, dumating sila sa isang charity gala. Nakasuot si Ella ng eleganteng gown, simple ngunit kumikislap sa liwanag ng venue. Habang pumapasok, ramdam niya ang bigat ng bawat titig, mga bulong-bulungan na bumabalot sa kanya. Lucas, sino ba ito? Parang delivery girl lang, sambit ni Vanessa, kaibigan ni Lucas, halatang may halong pag-aalangan at pang-usisa. Tumango si Lucas sa kanya ng may tahimik na determinasyon. Ella, panimula niya, huwag kang mag-alala. Ramdam ko ang lahat, pero nandito ako para sa'yo. Tumayo si Ella ng tuwid, hinarap ang lahat. Hindi po ako nandito para manakot o manakawan ng karangyaan. Nandito ako dahil sa buhay ko at sa relasyon ko sa taong mahal ko. At kahit ano ang sabihin ninyo, ito ang katotohanan. Napahinto si Vanessa, nagulat sa tapang at dignidad ni Ella. Ang dating inaakalang mahina, ngayon ay isang prinsesa na hindi natitinag ng inggit, tsismis, o pang-usisa. Ngunit hindi pa natatapos ang hamon. May dumating na mas malakas na pagtutol, si Cecilia, pinsan ni Lucas, kilala sa pagiging matalino, ngunit manipulative. Lumapit siya sa kanila sa party, halatang may pinaplanong aksyon. Lucas, panimula niya ng maihalong pangungutya, sigurado ka ba sa babaeng ito? Hindi ko maintindihan isang delivery girl lang, at ngayon ay narito sa ganitong event hindi ba't nakakasama ito sa imahe ng pamilya? Hinawakan ni Lucas ang braso ni Ella, dahan-dahan ngunit matatag. Cecilia, hindi ito tungkol sa imahe. Ito ay tungkol sa katotohanan, respeto at pagmamahal. Si Ella ay tapat at may dignidad. At wala sa yaman o posisyon ang magpapasya sa halaga ng isang tao. Tumayo si Ella ng buong tapang. Cecilia, hindi po ako nandito para patunayan ang sarili ko sa inyo. Nandito ako dahil ito ang buhay ko at handa akong ipaglaban ang aking karapatan at relasyon sa taong mahal ko. Tahimik ang paligid. Ang galit, inggit, at pang-usisa ay pansamantalang napalitan ng pagkabigla at pagrespeto. Ang delivery girl na minsang inaakala nilang mahina ay ngayon ay nagpakita ng tapang at talino, isang prinsesa sa harap ng mundo ng si. Sa gabing iyon, natutunan ni Lucas at Ella na ang pagiging magkasama ay hindi lamang tungkol sa lihim na kasal, kundi sa pagharap sa social pressures, inggit, at hamon ng opinyon ng iba. Natutunan nilang sa bawat hakbang, ang tiwala at pagmamahal ay dapat ipaglaban. Kahit gaano kahirap o kalaki ang mundong kanilang hinarap. Ilang buwan ang lumipas, at unti-unti nang nakikita ni Ella ang pagbabago sa sarili at sa mundo niya. Ang dating delivery girl, na laging natatakot sa mga mata ng ibang tao, ay natutong humarap sa corporate events at social gatherings na may dignidad at kumpiyansa. Hindi lamang siya nakaka-adapt sa luho at karangyaan, kundi natutong maging matalino sa pakikitungo sa mga tao, lalo na sa mga may galit o inggit sa paligid niya. Isang araw, habang nasa opisina si Lucas at nagtatrabaho sa bagong proyekto, dinala niya si Ella sa isang executive meeting bilang sorpresa. Tumayo si Ella sa harap ng mga board members, may eleganteng blazer at maayos na hairstyle, at tumingin kay Lucas para sa suporta. Ella, huwag kang mag-alala. Alam kong kakayanin mo ito, bulong ni Lucas sa kanya.
Ngunit ramdam ni Ella ang tensyon sa paligid, ang mga titig, ang bulong-bulong ng mga kasamahan, at ang halatang inggit ni Vanessa, na noon ay nagulat sa pagbabago ni Ella. Tumayo si Ella at mahinahon ngunit matatag na sinabi, "Magandang hapon po sa lahat. Alam kong maraming nag-aalinlangan sa akin, ngunit narito ako hindi para saktan ang sinuman o palitan ang mundo ni Lucas. Nandito ako para maging bahagi ng proyekto at ipakita na kahit simpleng tao, kaya nating makipagsabayan, magbigay at magtagumpay ng may integridad." Napahinto ang buong silid. Ang dating tsismis at pang-usisa ay pansamantalang napalitan ng pagkabigla at paggalang. Ang simpleng delivery girl ay nagpakita ng tapang, talino, at dignidad, isang prinsesa na hindi nakadepende sa yaman, kundi sa kakayahan at puso. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa puso ng pamilya ni Lucas. Si Doña Carmen, na dati puno ng pag-aalinlangan, ay unti-unting nabigla sa kabutihang loob at katatagan ni Ella. Nakita niya kung paano humarap si Ella sa bawat hamon, kung paano magalang ngunit matapang, at kung paano niya pinapahalagahan si Lucas hindi dahil sa yaman kundi sa tunay na pagmamahal. Isang gabi, sa hapagkainan ng pamilya, dahan-dahang nilapitan ni Doña Carmen si Ella. "Ella," simula niya, halatang mahinahon at seryoso, "nakita ko kung paano ka humarap sa mundo ko at sa puso ko. Hindi mo lang pinrotektahan ang sarili mo at si Lucas, kundi pinakita mo rin ang tapang at dignidad ng isang tunay na babae. Natutunan ko rin na minsan, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa tradisyon o estado ng buhay." Napaluha si Ella, ngunit mumiti ng maihalong pasasalamat. "Salamat po, Doña Carmen. Hinding-hindi ko po bibiyaan ang tiwala at pagmamahal na ibinigay ni Lucas sa akin." Sa puntong iyon, ramdam ni Lucas na unti-unti nang nagbubukas ang mundo sa kanya, hindi lamang sa pamilya, kundi sa social circle, sa opisina, at sa sarili nilang relasyon. Ang lihim na kasal ay nagbigay daan sa tapang, pagmamahal at tiwala, at ang delivery girl na minsang takot na takot sa mundo ay ngayon tunay ng prinsesa sa buhay ng si. Ilang linggo matapos ang hapagkainan, dumating ang pinakamahalagang gabi para kina Lucas at Ella, isang malaking charity gala na dinaluhan ng pamilya ni Lucas, mga business partners, at social circle. Ito rin ang unang pagkakataon na opisyal nang ipapakilala si Ella sa mundo bilang asawa ni Lucas, hindi na lihim, hindi na takot sa paghusga, kundi buong tapang at dignidad. Habang pumapasok sa grand ballroom, ramdam ni Ella ang kaba. Nakasuot siya ng eleganteng gown na simple, ngunit kumikislap sa bawat liwanag, buhok maayos na nakaayos, at bawat kilos ay puno ng determinasyon. Ramdam niya ang mga titig, may halong pagkabigla, inggit at paghanga. Tumayo si Lucas sa kanyang tabi, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. "Ella, nandito tayo para ipakita ang katotohanan. Huwag kang matakot sa mga mata nila," bulong niya, maihalong pagmamahal at proteksyon. Habang lumalapit sila sa entablado, nagsimulang pumalakpak ang ilang tao sa ballroom. Ang unang reaksyon ay halatang nagulat at nag-aalinlangan, ang dating delivery girl na ngayon ay prinsesa sa buhay ng si, ngayon ay nakatayo sa harap ng mga mata ng mundo. "Lucas." "Ella," panimula ni Doña Carmen, halatang proud na halata, "nakita ko kung paano ka lumago at humarap sa bawat hamon. Hindi ka lang naging karapat-dapat sa anak ko, kundi ipinakita mo rin ang tapang at dignidad ng isang tunay na babae." Ngumiti si Ella, bahagyang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. "Salamat po, Doña Carmen. Hinding-hindi ko po bibiyaan ang tiwala at pagmamahal ni Lucas. At sisikapin kong patunayan ang sarili ko sa bawat pagkakataon." Isa-isang tumayo ang mga bisita at nagbigay ng palakpakan. Si Vanessa, na dating puno ng inggit, ay napangiti at dahan-dahang lumapit. "Ella, sa totoo lang hindi ko inaasahan ang tapang mo. Napahanga mo ako," sabi niya, may halong paghanga at respeto. Sa puntong iyon, ramdam ni na Lucas at Ella na ang lihim na kasal, ang mga pagsubok, at ang bawat hakbang na ginawa nila ng magkasama ay nagbunga. Hindi lamang sa pagtanggap ng pamilya at social circle, kundi sa unti-unting pagtanggap ng mundo sa kanila bilang mag-asawa. Matapos ang gala, habang magkasama silang naglalakad palabas, huminga si Ella ng malalim. "Lucas, hindi ko po akalaing makakaya ko ang lahat ng ito. Ngunit ramdam ko, sa bawat hakbang, hindi mo ako iniwan," wika niya, maihalong saya at pasasalamat. Hinawakan siya ni Lucas, tumingin sa kanya ng malalim.
Ella, nandito ako sa'yo sa bawat hamon, sa bawat galit at inggit at sa bawat tagumpay. Dahil hindi sa yaman, kundi sa puso at tapang mo, alam kong kaya nating harapin ang mundo ng magkasama. At sa gabing iyon, nagdiwang sila hindi lamang bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang puso na hinarap ang bawat pagsubok, pinagtagumpayan ang inggit at tsismis, at natutong magmahal at magtiwala sa isa't isa ng higit pa sa anumang kayamanan o karangyaan. Ilang linggo pagkatapos ng Grand Gala, unti-unti nang nasanay si Ella sa bagong mundo niya. Ang dating delivery girl na palaging nagmamadali sa kalsada ay ngayon ay natutong humarap sa mga social gatherings, corporate meetings, at kahit sa simpleng dinner ng pamilya ni Lucas, nang may dignidad at kumpiyansa. Hindi lamang siya natutong makisabay sa mundo ng karangyaan, kundi natutong maging matalino, mahinahon, at handang harapin ang anumang pang-usisa o inggit sa paligid niya. Si Lucas, sa kabilang banda, ay unti-unting natutong bumaba sa lupa. Nakita niya kung paano ang dating simpleng buhay ni Ella ay puno ng tapang, determinasyon, at kababaang loob. Sa bawat hakbang na ginawa niya, naalala niya ang kahalagahan ng pagmamahal na hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagkakaintindihan, respeto, at tiwala. Ngunit sa kabila ng progreso, dumating ang unang tunay na pagsubok bilang mag-asawa. Isang corporate event ang ginanap sa lungsod, kung saan kailangang magpakita si Ella sa harap ng business partners, media, at iba pang kilalang personalidad. Alam niyang nakatingin sa kanya ang buong mundo, hindi bilang delivery girl, kundi bilang prinsesa ng sea. Habang naglalakad sa grand entrance, ramdam ni Ella ang kaba, ngunit hinawakan siya ni Lucas ng mahigpit at dahan-dahan. Ella, tandaan mo nandito ako sa tabi mo. Kahit anuman ang sabihin nila, mahalaga ang katotohanan at ang tiwala natin sa isa't isa, bulong niya. Tumayo si Ella sa entablado, tinignan ang mga mata ng mga bisita, at nagsalita ng malinaw at matatag. Magandang gabi po sa lahat. Alam ko na marami sa inyo ang may agam-agam o pag-aalinlangan tungkol sa akin. Ngunit narito ako hindi para patunayan ang sarili ko sa inyo, kundi para ipakita na kahit isang simpleng tao ay kayang makipagsabayan at magtagumpay ng may dignidad, tapang at puso. Tahimik ang buong silid. Ang dating tsismis at pang-usisa ay napalitan ng pagkabigla at paghanga. Ang dating delivery girl na inaakala nilang mahina ay ngayon ay prinsesa sa puso at buhay ng sea, handang humarap sa mundo ng buong tapang. Pagkatapos ng event, lumapit si Doña Carmen, ina ni Lucas, at mumiti ng maihalong pagmamalaki. Ella, nakita ko kung paano ka lumaban sa bawat hamon. Hindi mo lang pinrotektahan ang sarili mo at si Lucas, kundi ipinakita mo rin ang tapang at dignidad ng isang tunay na babae. Natutunan ko rin na minsan, ang puso ay mas mahalaga kaysa sa tradisyon o estado ng buhay. Napaluha si Ella sa dami ng emosyon. Salamat po, Doña Carmen. Hinding-hindi ko po bibiyaan ang tiwala at pagmamahal ni Lucas, at sisikapin kong patunayan ang sarili ko sa bawat pagkakataon. Ang unang malaking tagumpay ni Ella ay nagbigay daan sa mas malalim na relasyon nila ni Lucas. Hindi lamang sa harap ng pamilya o social circle, kundi sa kanilang sariling puso. Sa bawat gabi na magkasama silang naglalakad sa hardin ng mansyon, ramdam nila ang koneksyon at tiwala, isang lihim na kasal na nagsimula sa aksidente, ngunit nauwi sa isang relasyon na puno ng pag-unawa, pagmamahal, at mutual growth. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, natutunan ni Ella na hindi lahat ng araw ay madali. May mga pagkakataon ng panghusga, inggit, at pagsubok, ngunit sa bawat pagkakataon, natututo siyang manatiling matatag. Si Lucas, sa kabilang banda, ay natutong pahalagahan ang bawat maliit na tagumpay ni Ella, ang kanyang tapang, kababaang loob, at determinasyon, na higit sa anumang kayamanan. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa teres ng mansyon, tumitig si Lucas sa bituin at huminga ng malalim. Ella, kung may natutunan ako sa lahat ng nangyari, ito'y na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o titulong hawak natin. Ito'y nasusukat sa tapang, tiwala at puso. At sa bawat araw na kasama kita, natutunan kong magmahal ng higit pa sa dati. Tumingin si Ella sa kanya, matay kumikislap sa liwanag ng buwan. Lucas, sa unang araw na nagbangga tayo sa kalsada, hindi ko akalaing ang aksidenteng iyon ang magdadala sa akin sa ganitong buhay. Ngunit natutunan ko rin na ang tunay na kaligayahan ay hindi sa karangyaan, kundi sa taong handang magmahal at ipaglaban ka. Ngumiti si Lucas, dahan-dahang hinawakan ang kamay niya.
At nandito ako, Ella, sa bawat hamon, sa bawat tagumpay, sa bawat araw. Dahil sa puso mo, natutunan kong maging mas mabuting tao, at natutunan ko rin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, ramdam nila ang buong mundo, ang mga pagsubok, galit, inggit, at tsismis ay napawi. Ang lihim na kasal ay nagbigay daan sa bagong buhay, isang buhay na puno ng pagmamahal, dignidad, at tiwala. Ang delivery girl na minsang natatakot sa mundo ay ngayo'y prinsesa sa puso ng sea, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa tapang, puso, at pagmamahal. At sa wakas, habang magkasama silang nakatayo sa terrace, tinignan ang ilaw ng lungsod, ramdam nila na ang bawat aksidente, lihim, at pagsubok ay nagdala sa kanila sa puntong ito, isang simula ng isang buhay na puno ng pagmamahalan, pagtitiwala, at unti-unting pagtanggap ng mundo sa kanila bilang mag-asawa. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, alam nilang kahit anong pagsubok ang darating, kakayanin nila ito, magkasama, buo ang tiwala at puno ng pagmamahal. Ang kwento ni Lucas at Ella ay hindi lamang tungkol sa yaman o karangyaan, kundi sa dalawang pusong nagtagpo, nagmahal, at natutong harapin ang mundo ng magkasama, isang lihim na kasal na nauwi sa tunay na ligaya at pagkakaisa. At dito nagtatapos ang kwento, hindi sa yaman, hindi sa titulong hawak, kundi sa pusong nagmahal, natutong magtiwala at nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Suportahan po ninyo ang aking channel. Pindutin ang like, mag-iwan ng comment, magbigay ng suggestions o request ng mga topics, at huwag kalimutang subscribe. Maaari nyo rin po i-share ang aking mga videos, pero pakicredit po ang aking channel. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.